Ito po yung kalabasa natin na malinis. Ayan, sobrang linis. Kaya sobrang ganda, no? So pinakita ko sa inyo ito dahil doon sa kabila is failure tayo, no? Kasi madamo. But itong malinis sobrang ganda, no? Itong walang damo, no? So kita nyo naman. Then sa unang tingin pa lang may kita nyo na malaki ang kikitain natin dito, no? But it's different doon sa kabila na ipapakita ko sa inyo. Dahil na-failure tayo doon sa kabila dahil madamo. Then yung mga chemicals na ina-apply natin kadalasan hindi natin na-apply, ano. So yan mga kagwapo. So nakikita nyo sobrang ganda, no? Sobrang ganda mga kagwapo. Sobrang linis, ano. Ayan. Sobrang linis po yan. Sobrang ganda, no? Yan. Yan. Nakikita nyo? Napaka-healthy ng dahon. But suddenly hindi nakakatuwa doon sa kabila ng farm natin na ipapakita ko sa inyo. Dahil madamo. Malawak naman yun. 3 hectares. Malawak pa naman. Then hindi natin alam kung mababawi ba natin doon yung kapital natin kung maibabalik dahil malawak yun, 3 hectares yun. But wala masyadong ano, no? Hindi siya namunga ng gaano karami. But itong nakikita nyo ng kalabasa medyo namumunga na, no? Ayan, meron na siya, meron na. Then let's update, tingnan natin doon sa kabila. So, kunting update lang tayo mga kagwapo dito sa ating kalabasa farming. Share ko sa inyo na negative, hindi maganda yung tanim natin ngayon. So, alamin natin kung bakit. Tara. Ayan mga kagwapo, so nakikita nyo. Itong nakikita nyo na isang malawak na farm, that is 3 hectares, total of 3 hectares kalabasa farming. Yan po yung mga pinakita ko sa inyo na video nung mga nakaraang mga video natin. Yung nakita nyo na kaganda-gandang kalabasa noon, ayan, puro bunga yung nakikita, but suddenly hindi siya maganda ngayon. So yun ang alamin natin kung bakit. So nasa kasagsagan ng pamumunga ito ngayong kalabasa. Ito yung time na namumunga siya, but unfortunately medyo minalas yung time natin ngayon sa kalabasa. So ayan, pero may nakita pa rin tayo na kahit papaano, pakunti-kunti. Then yan, mayroon man naman siya bunga, but hindi naman tulad nung una na puro kalabasa na lang yung nakikita. But ngayon, puro damo yung nakikita. So, kung makikita nyo, damo-damo lang yung makikita nyo. But kung isentro ko yung camera, doon nyo pa makikita na may kalabasa pala dito sa farm na to, no? So, ayan. Diyan, malawag yung space na walang kalabasa. Ayan, that almost 1 to 2 meters lang yung haba ng kalabasa. So, hindi siya humaba. So, yan ang isa sa pinaka-factor na pagka-failure natin, ano. So alamin natin kung bakit siya hindi humaba. Ayan. Ayan, puro damo. Yan, nakikita nyo. Malawak yung space na walang kalabasa, pero andun yung kalabasa. Nasa 1 meter to 2 hectares lang mga kagwapo. 1 meter to 2 meters yung haba ng kalabasa natin, ano. So wala na. That's a failure. Then, kung makikita nyo, wala kayong nakikitang bunga, yan. Yan, meron doon isa. Meron dyan isa. So, hindi nakakatuwa. Nakakapanghina ng loob yung nangyari sa kalabasa natin ngayon.
Yan, so itour ko kayo doon. Ayan, may kita nyo mga kagwapo, puro damo, ang lawak-lawak ng space. But tinamnan natin yan lahat, ano. So hindi tumubo yung iba, yung tumubo naman failure. Yan, makikita pa lang sa dahon mga kagwapo, oh. Sa dahon hindi siya ano, hindi tulad nung dati na yung dahon niya ay talagang makikita mo na masigla. Meron ditong bunga na isa. Yan, paisa-isa na lang. So tingnan natin kung mayroon pang ma-harvest dito. Sobrang nakakapanghina ng loob. Then ngayon, pag-usapan natin kung bakit nagkaganito yung kalabasa farming natin. At hindi natin alam kung mababawi ba natin dito yung capital. Dahil 3 hectares to. So medyo mabigat sa bulsa yung capital nito. At almost 20, sabihin na natin 20 to 30,000. Ando na yung capital natin sa labor, ano. Tsaka lahat ng expenses. So kung ganyan ang makikita natin sa ating sa space ng farming natin na walang kalabasa masyado, then medyo mahirapan tayo na bawin yung ating capital, ano. So bakit nga ba nagkaganito? So let's talk about that. Unang-una mga kagwapo, mapapansin nyo, madamo. Yan, madamo. So yan ang dahilan ng bakit hindi humahaba yung ating kalabasa, ano, madamo. So isa yan sa pinaka titingnan natin ng faktor na problema. Kailangan walang damo. Then pangalawa, hindi na pulverize yung lupa, ano. Yan, hindi na pulverize dahil hindi na natin to pinararo ulit. Unlike nung una na pinararo natin, kaya pulverize yung lupa, ano. So mayroon pa naman siya ditong isang bunga, nakita ko. Hindi siya na-pulverize mga kagwapo. So yun ang pangalawang nakikita ko na dahilan. Then fertilizer. Dahil sa kabisihan ko, medyo busy ako sa trabaho ko, kaya yung fertilizer at saka chemical hindi na na-apply, no? So napabayaan ko tong ano natin, kalabasa farming natin. Kaya hindi na natin na-apply yung mga in-apply natin dati. So hopefully hindi na maulit to. Hopefully, sana hindi na maulit to. Meron pa naman dito bunga na isa. So yun talaga yung pinaka dahilan, ano, kung bakit tayo na failure ngayon. Yung kailangan malinis, hindi siya madamo. Yun, then i-apply natin yung mga chemicals, fertilizers, yung mga chemicals and fertilizer, kung paano at kung anong mga chemicals. Then nandyan po sa link video ng ating description. Nandyan po, paki-click po. Then doon nyo po makikita yung mga kalabasa natin nung nakaraan na sobrang ganda. Yan, may bunga dito, oh. Ayan, malaki na. Ayun, meron, malaki na. Medyo malaki na. Then let's proceed mga kagwapo. Punta tayo doon sa kabila dahil meron tayo doong isang farm na hindi napabayaan. Then tingnan natin. Okay, sige. Tingnan natin doon sa kabila. Meron tayo doong farm na kalabasa na kaganda-ganda.